Magandang gabi po sa inyong lahat, mga mahal po naming taga-subaybay at mga mahal po naming mga kababayan, mga kapatid na patuloy po na sumusuporta at patuloy po na tumatangkilik sa ating programa. Muli po, nandito na naman po tayo para pag-usapan ng isang bagay na medyo mayroong halong katatawanan. Ang ating pag-uusapan ngayon, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay, mga kapatid, ay tungkol po dito sa aking napanood kanina na medyo may halong nakakalungkot na nakakatuwa. Opo, nakakalungkot na nakakatuwa po ito, yung aking napanood dito sa ganang mamamayan. Kasi kami po kasi mga kababayan, para po sa inyong kaalaman, ay lagi tayong nakatutok sa programang Saganang Mamamayan at nanonood po tayo lagi dyan ng kanilang mga pagla-live, yung kanilang mga pagbabalita dyan, at dyan po tayo kumukuha ng mga maiinit at nagbabaga, patas na pagbabalita. Itong napanood natin ngayon, gusto kong i-share sa inyo, mga kababayan at mga mahal na kapatid. At tignan natin kung mamaya po ay magkakaroon tayo ng question at pwede ninyong i-comment sa comment section yung inyong mga kasagutan sa ating tanong. Tungkol po dito sa nangyari sa The Hague, sa Netherlands. At nagkaroon po kasi doon ng parang sabihin na natin na malawakang pagtitipon yung mga kababayan natin na mula pa sa iba't ibang panig ng daigdig ay nagtungo doon para po ipakita ang kanilang suporta sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At para hindi tayo magkamali, mabuti ay panoorin natin ang video ito at unti-unti natin pag-usapan yung tungkol nga po sa sinasabi namin dito na medyo nakakalungkot na may halong tuwa. Nakakalungkot na nakakatuwa. Hindi mo maintindihan nito kung ano yung bahala na kayo mga kababayan at mga mahal po namin taga-subaybay. Panoorin natin ang video ito. Mga pagkilos sa Biyernes, kasabay po ng kaarawan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang ika-80 taon. Yan, Nelson. 80 years old na. Yan. Ayun. Hindi lang yun, Jen. Itong linggo pa lang kahapon. Yes. Madami ho ang nagtipon-tipon sa iba't ibang mga lugar, sa iba't ibang bansa. Ha? Meron na ba? Oo. Ang pinakamalaki kong nakitang punta ay yung sa The Hague. Jen, dumagsa ang tao sa The Hague, ha? Oo, yung iba yung iba ay umupo na lang sa Hague. Dahil sa sobrang dami ng tao sa The Hague, no? Oo nga. Ay, sabi nga ng Canelson, yung iba daw sa dami ng pumunta ron, naupo na lang sa sahig. Sa dami ng tao sa The Hague. Makikita nyo naman talaga, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay, napakaraming tao po talaga ang nagpunta. Tuloy natin ang video. Palagay ko ba, Nelson, na ang mga taong ito ay supporters ng dating Pangulo? Baka naman nagkataon na meron talaga event dyan, napunta lang sila dyan. At wala namang kinalaman sa dating Pangulo. Baka ganun ang dating Ang iba dyan, galing pa ng London meron na pa, galing pa ng Germany yata, no? Yung sa Europa. Yung mga European countries ay pumunta yan, dyan. So, nililiwanag talaga, natin na yung mga taong ito ay hindi lang natin ipalalagay, kundi talagang supporters o taga-suporta ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gusto nila kasing makita din si Vice President Sara Duterte. Ayun, Iyan pong sa isa namang bidyong ibinahagi ni Andy Peñafuerte III, dami rin ito, makikitang hinarap at kinausap ni Vice President Sara Duterte ang mga Pinoy. Nag-effort pa kasing bumiyahe patungong The Hague. Ito ba yung malapit sa ICC? Oo, yung mismong... Ayun, gano'n? Ayun. Kaya lang, nagkaroon ho ng isang... Ito ay... Ewan ko kung ito ang pinag-uusapan ngayon.
Ito yung pakinggan natin, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay, mga kapatid. Yung sasabihin dito ng Canelson tungkol ito sa pagsasalita ni BP Sara, yung kanyang talumpati, yung kanyang maiksing talumpati, may portion doon na kinuha ng mga local na tagapaghatid ng balita at maging sa iba't ibang sangay ay kinuha nila ito at ginawang headline. Okay? Ituloy natin ang video, mga kababayan. Subaybayan yung mabuti po, ha? Ha? Ganun sa tagpo na yon? Yung tagpo na yan. May pangyayari kasi, ha? Sa anong pagkakataon sa tagpo na ito? Nung humarap na si BP, Inday. May nagpakwiti siguro, no? Nagpakwiti sa... sa pagkakataon ito, nagtalumpati ba si BP Inday? Yes. Kasi ang dami ng tao, di ba? So, kailangan mo talagang magsalita dyan. Ito po ang nangyari. Nung magsalita si BP Inday, yung isang maikling portion ng kanyang talumpati, ang ginawang headline sa ilang mga balita dito. Pinick up ng local news. Yes. At mukhang balita natin, pati yata ang Malacanang ay nag-react din. Yes. Anong sinabi? Anong kontrobersyal na bahagi ng talumpati ni BP Inday ang naging usap-usapan ngayon sa Pilipinas, Nelson? Naku, sayang nga at wala tayong actual na boses, no? Wala ba tayo? Akala ko meron tayong iparinig na shot. Alam ko meron. Meron ba? Yung bahagi. Meron. Sabi ko sa iyo. Oo nga, sige nga. Nakita natin na alam Pakinggan nga natin si Vice President Sara Duterte. Ito, mga kababayan, yung speech, yung maikling talumpati lang ni BP Sara, yung kinuha dito, na kung saan ito naging kontrobersyal at naging headline ng mga balita dito sa Pilipinas. So, kinuha po nila yung portion na yon. Pakinggan nyo mabuti, mga kababayan, at unawain nyo mabuti kung ano yung ibig sabihin ni BP Sara dito sa kanyang talumpati. At paki-comment down nyo naman kung ano yung ibig niyang sabihin. Yung gustong ipabatid, gustong sabihin ni BP Sara na mangyayari. Panoorin natin. Tuloy natin. Yun ang gusto niya. Gusto niyang umuwi. Sinabi ko din sa kanya yon pa. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Junior ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Ayun. Yan po ang naging pahayag ng BP Inday. Napakadali naman intindihin, di ba? Pero, nung... Pwede bang request isa pa? Pwede bang request isa pa? Para lang i-analyze ko lang. Nanamnamin ko lang mabuti. Nanamnamin mo. Nanamnamin ko mabuti. Word for word, ha? Yes. Tapos isipin mo kung anong ibig niya sabihin. Yes. Tapos yung sarili ko pakahulugan. Pagkakaintindi ko. At ito ba ay mahirap intindihin? Okay, kayo din mga nakikinig, nanonood. Pakinggan ninyo kung... Ipakilakas niyo po yung volume ninyo. Para maintindihan. Direct, isa pa nga po, request lang. Isa pang parinig lang natin. Gusto ko lang namin mabuti. Pakinggan niyo mabuti, mga kababayan. Yun ang gusto niya. Gusto niyang umuwi. Sinabi ko din sa kanya yon pa. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Junior ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Ayun, yan din ang magiging katapusan ng buhay ko. Magiging, ano ka? Ninoy Aquino Jr. ka. Ano ba ang nangyari kay Ninoy Aquino Jr. nung siya umuwi sa Pilipinas? Ang pinag-uusapan dito, pag-uwi, di ba? Yes. Ito, para maintindihan ng mga kababayan na nanonood,
lalong-lalo na sa mga bata pa na hindi alam ang pangyayari tungkol sa nangyari kay Ninoy Aquino Jr., ay ipinaliwanag pa ng saganang mamamayan yung naging sitwasyon, mga kababayan. Ano po? Para sa ganon ay maipakita sa mga manonood kung ano yung issue dito na dapat sanang pagtuunan ng pansin. At kung ano naman yung naging reaksyon ng iba na nakapanood ito at ginawa pang headline nito at kung sino pa yung kumuha nito na pinagtanungan ng, ito nga yung sinasabi ko kanina, nakalulungkot at may halong nakatutuwa naman. Okay? Nakalulungkot na nakatatawa pala, mali yung ano ko, nakalulungkot na nakakatawa. Pakinggan natin mabuti kung paano nila pinaliwanag para sa ganun ay maintindihan ng mga tao. Tuloy natin ang video. Yes, so yung pag-uwi sa Pilipinas, siguro. na doon, parang gustong ihalin tulad ni BP Inday na ang mangyayari sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mga nakakaalam kasi niyan, Jen, ay yung mga ipinanganak ng 1980s. O kaya medyo ano pa? Hindi, mga siguro 70s. Mga gano'n, 70s. Kasi yung 80s medyo bata-bata pa yun. Kasi kung 70s ka, mga 20 plus na, alam mo na talaga mga nangyayari sa 70s. Oo. Nung panahon na yon, si Ninoy Aquino, 19 ano ba siya umuwi? 84? 1986 yung nangyari yung EDSA Revolution. Di, mga 83, 80, mga gano'n siguro. Oo, tama. 84 ata yun. Oo. Siya po ay habang nasa eroplano, pababa ng eroplano, ay binaril, pinatay. Doon sa tarmac. Nakalapag na eroplano sa tarmac. Pababa na At siya. nung pababa na dapat siya, isang kalingaw-ngaw ng putok ang narinig at nakitang wala nang, ano sabihin, na nakabulagta si dating senador Ninoy Aquino. Ayun. So yun yung reference, di ba? So doon, sa tagpong yon, gustong ihalin tulad ni BP Inday si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi may una na di ba? Na ito na ang katapusan ng buhay mo. Ayun. So meron siya talagang tinutukoy na ano yun, di ba? So parang ang gusto niya sabihin. Pagdating mo ba yun ng Ninoy Aquino? Ayun na yun. Yun ang ibig niya sabihin. Mamamatay ka pag uwi mo. Maaring pag uwi mo dito ay parang mangyayari sa'yo. Nangyari kay Ninoy na mapatay ka. Yun. Parang ganun ang ibig sabihin. Yun lang. Hindi ibig sabihin nun, hindi ba, Jen? Halimbawa, pagka ikaw teacher ka ng language, yes, o kaya ng reading comprehension, yes, tinanong mo yung mga bata, anong ibig sabihin dito na pagka umuwi itong taong ito ay magiging Ninoy Aquino? Pagka sinabi, ma'am, sige, Nelson, ang sagot mo, ayan po ay magiging senador, yan po ay magiging mailalagay sa 500 pisong papel, yan po ay magiging mabuting tao, at yan po ay, anong grade ay bibigay mo dun sa bata? Mukhang wrong, sasabihin sa'yo. Wrong, talaga. ka dun, tutoy. Baka ka pa uwiin mo. Napakalinaw naman. Hindi ba? Sabi ng Ka Norbert, August 21, 1983. Ayun, 83. Umuwi si Ninoy at naganap nga po yung insidente. Hindi ba, Jen? Yes. Kapag kaya, binigyan mo pa ng ibang kahulugan, ewan ko kung ang utak mo ay nasa talampakan o nasang bahagi ng parte ng katawan mo, maliban sa ulo. Bakit? Kasi ando na nga yung paliwanag di ba? Pag umuwi ka, mapapatay ka. Ito na ang katapusan ng buhay mo. Yun Magiging Ninoy Aquino Jr. ka. Yun ang katumbas mo. Dyan, ako naman ay nag-gym. Nagpapaganda ako ng katawan. Naman, Sabi mo, bakit ka nagaganyan? Siguro, tinanong mo. Gusto ko kasing maging Piolo Pascual Ang ibig ko bang sabihin doon na magiging artista ako? Ay, hindi. Ako yung tatangkad? Hindi. Ako yung magiging gwapo? Kahit gwapo na ako? Hindi, kita mo namang naggaganyan ako. Ibig sabihin, ang gusto mo na, yung katawan. Yung katawan? Mala Piolo Pascual ang katawan. Ang tawag po dyan, Ewan ko lang kung hindi sila nag-aral nung high school sila Ang tawag po dyan, yan ay ilang example ng figure of speech. Ayun. Pwedeng analogy at pwedeng allusion. Ibig sabihin, ikinukumpara mo ang isang parte lang, hindi lahat ng isang pangyayari doon sa isang tao. Hindi ba? Ay, teka lang, Nelson. Bakit? Meron bang mga tao na Ito na mga kababayan. Pakinggan nyo mabuti ito itong susunod na bahaging ito. Subaybayan yung mabuti nang makita ninyo kung bakit sinabi namin kanina na medyo nakakalungkot na nakakatawa.
itong pangyayaring ito. Subaybayan yung mabuti to mga kababayan. At pakisagot nyo sa baba kung ano ang ibig sabihin nung sinabi ni BP Sara na maaaring mangyari sa kanyang ama kung sakaling siya ay uuwi. At pakilagay na rin po kung saang lugar po kayo nag-comment para maalaman po namin mga kababayan. Tuloy natin. Mali ng akala at pagkakaintindi sa pahayag ng pangalawang Pangulong Duterte, Aba, ang dami. BP Inday Sara, sa sinabi niya matutulad siya Oo. kay dating Senador Benigno Ninoy Aquino. Napakadami po. Hindi lang yon. Ito yung mga taong kinikilala ng lipunan, nakapag-aral. Yung iba, mga abogado pa. Yung iba, may mga honors pa sa mga paaralan ng kanilang pinagtapusan. May bigyan mo ako ng halimbawa dyan, Nelson. Pero ang inakala nila ay pag umuwi si Duterte sa Pilipinas, siya ay magiging senador. Oho. Siya ay magiging statesman. Magiging tatay ni Chris Siya ay Aquino. magiging tatay ni Chris Aquino. Mali naman ata yung Hindi ba? Ganun ba? Apakamali. Ang topic nga doon, yung pagkamatay lang. Ayun. Mamamatay ka, tanggalin mo na yung Ninoy Aquino. Yun lang ang gusto niya sabihin. Posibleng mapatay. Maaring ganun ang mangyari sa'yo. Sino Ang ba? halimbawa? Ayan, Sino yan? Sige nga. Sino bang halimbawa ng... Ito, pakinggan nyo. Nagkaroon ng maling pagkaunawa. Oo. Masasabi na bagad nating iba. Hindi na mali, kundi iba. Ang kanyang pagkaunawa, Kaysa dun sa talagang... gustong sabihin ni BP Inday. Parang reading comprehension nga. Yes. Tingnan natin. Sino ang may halimbawa? Sino ang halimbawa nito? Sige nga. Pakinggan ho natin ang kanilang paliwanag. Nahahalintulad ba ni VP Sara ang kanyang ama kaya sa yumaong Ninoy Aquino? Parang hindi po natin nadinig noon na inahilintulad ni dating Pangulong Duterte ang sarili niya kay Ninoy, kung hindi kay Hitler. Meron po siyang sinabi mismo, sinabi pa niya dito, and I quote, Hitler massacred 3 million, actually it's supposed to be 6 million Jews. Now there is 3 million, what is it? 3 million drug addicts in the Philippines. There are. I'd be happy to slaughter them. At least if Germany had Hitler, the Philippines would have me. So napakalayo pong ipakumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder or crimes against humanity. Mas ninais po ni dating Pangulong Duterte na ikumpara ang sarili niya kay Hitler. Ayan, malinaw. Ikaw na, napakalinaw naman mga kababayan. Kung ito ay estudyante mo at tinanong mo, anong ibig sabihin ng sinasabi dyan sa talata? Na sinabing sa statement na yan. Ang dating Pangulong Ninoy Aquino, dating Pangulong Rodrigo Duterte ay matutulad sa Kay Ninoy Aquino. Aquino. Oo. Pagka sinabi mo, yung sinabi, ibig lang sabihin yan, mamamatay siya pag umuwi. Posibleng siya ay mapatay gaya ng nangyari kay Ninoy. Kung ikwekwento mo ng iba, pag umuwi... nasa yung paunawa mo, nasa yung comprehension mo, di ba? Ikaw, Parang nalungkot naman ako. ipagtanggol mo yung si... Hindi, kasi ako talaga, follower ako ni Atty. Claire. Pero nalungkot lang ako sa pagkakapaliwanag niya at pagkakaintindi niya sa naging pahayag ni BP Inday Sara, Nelson. Yan kasi ang problema, Jen. Kung ang laging iniisip mo, attack ng attack. Hindi mo na inisip na ano ba yung pinag-uusapan dito, di ba? Sana, hindi ko alam kung narinig niya kasi. Kasi dapat pinag-aralan nyo muna, ano nga bang ibig sabihin dito? Pwede naman, ang ibig lang sabihin niya dito, ay gusto niyang umuwi, baka mapatay. Yan lang naman. Walang dapat na ipangamba. Dahil hindi naman yan gawain ng administrasyon. Dapat ganun, di ba? Tama. Pero pagka ganyan ang sagot mo, ibig sabihin, hindi mo naintindihan. Na para bagang gusto niya sabihin, inihahalin tulad ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga naging accomplishments, katangian, accomplishments ng dating
Senador Benigno Ninoy Aquino. Kaya nga, Oo. meron ba ganun dyan na pag uwi mo ay ibang tao ka na? At pagka sinabi niyang pag uwi mo, magiging ganito ka. Hindi ko ako naman ng pamilya Duterte. Kung yun ang pag-uusapan, una, senador ka, ako, nagpresidente ako Ayun nga. Hindi na tayo... May pagkakaiba nga, malayo. Hindi nga sila pareho eh. Yun So na dapat, intindihin mo kung anong gustong sabihin ng statement, di ba? Parang yung turo kagabi yan eh. Napakinggan ko. Ano bang sinabi? Yung ako at ang ama iisa. Marami nagkaroon ng maling pagkaunawa. Kaya nga hindi na tayo nagtataka. Dahil meron niyang matatalino, hindi pa rin makaintindi, di ba? Hindi pa rin nakakaintindi. Ang linaw-linaw na eh. Ay, meron pa bang iba? Huwag natin, Meron pa ba? nalulungkot ako. Baka meron pa bang iba? Kasi ayaw ko na nagkakaganon si Atty. Claire eh. Alam mo naman ako, follower ko niyan eh. Tsaka hindi naman natin siya kaaway. Tama. Ayaw natin Gusto lang natin, maituwid natin kung ano yung maling mga paniniwala at akala. Meron pa ba? Ako, yan lang kasi nakita ko eh. Meron ako. Ayun, yun. So, puputulin na natin doon mga kababayan. So, yung sinasabi ko po kanina na nakakalungkot, na nakakatawa. Kasi, ang pinag-uusapan dito, yung pag-uwi. Okay, miski kayo, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay, mga kapatid, maski kayo, habang nanonood po kayo, doon sa panood po namin sa inyo, doon sa programa sa Ganang Mamamayan, kung kayo po ang uunawa at magpapaliwanag nung binanggit ni BP Sara tungkol sa pag-uwi at maaaring mangyari sa kanyang ama na si former President Duterte, na ang sabi ay baka matulad ka kay Ninoy Aquino Jr., ang pinag-uusapan doon ay yung kanyang pagkamatay. Pero yung paliwanag, pagkukumpara ng palasyo ni attorney pa naman, attorney, hindi ko nasasabihin yung pangalan, na nakita nyo naman, napakalayo mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Napakalayo, milya-milya ang layo. Okay, tama hindi pinag-aralan. Hindi tinignan mabuti muna yung konteksto bago sana siya nagbigay ng pahayag. Ito pa naman ay tagapagsalita ng ating Pangulo ng Pilipinas. Kayo na po ang humusga, mga kababayan at mga mahal po namin taga-subaybay. Paki-comment down nyo naman kung ano yung yung napansin ninyo doon sa sinabi niya, yung comparison noong sinabi ng Vice President Sara Duterte tungkol doon sa pag-uwi na itinulad kay Ninoy Aquino Jr. ang mangyayari kaysa doon sa pahayag ng palasyo ng isang attorney. Kayo na pong bahala at humusga, mga kababayan. So, yun lamang at gusto ko lang pong maiparating naman sa inyo kahit na paano ay magkaroon kayo ng idea at kaalaman tungkol sa mga nangyayari, mga kababayan. At muli po, ako po ay nagpapasalamat po sa inyo. Nagpapasalamat kami ng marami sapagkat patuloy po kayong nandyan na sumusuporta at tumatangkilik sa ating programa. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan at mga mahal po namin taga-subaybay, mga kapatid. At yun, lagi kayong mag-iingat sa inyong mga paggawa.